Hi! Kayo pala ang bagong lipat dito. Narinig ko lang kasi kay Kuya Haji na meron nga daw tumingin sa unit na ito. Ilan kayong titira? 3 lang kami. Ako, mister ko at anak namin na si Phoebe. Yun bang batang cute na nakita kong patakbo-takbo dito kanina? Oo. Ang aga-aga nga kasing gumising kanina dahil papasok sa trabaho ang daddy niya. Saan nga pala nagtatrabaho mister mo? Sa bangko siya nagtatrabaho. Wow! Bigatin pala ang mister mo. Hindi naman. Siya nga pala, dyan sa Unit A lang kami nakatira. 4 naman kami dyan. Call center agent sa Maynila ang asawa ko at lingguhan lang ang uwi. Kaya kami lang ng 2 kong anak ang laging nandyan. Ang layo naman ng trabaho ng asawa mo. Bakit hindi na lang kayo doon mangupahan? Dati sa Tondo kami nakatira sa mga biyanan ko. Kaya lang ang hirap makisama. Kaya sabi ko sa asawa ko, bumukod na lang kami. Taga rito naman kami ng pamilya ko. Matagal na siguro kayo dito, no? Ay, oo! Kami ang unang umupa dito. Swerte nyo, dito kayo napadpad. Mabait ang landlord natin. Oo nga. Mukhang mabait si Kuya Haji. Alam mo, matagal ng byudo yun. Talaga? Kaya pala siya lang ang nakausap namin nung maghanap kami ng mauupahan. Naku, napahaba ng kwentuhan natin. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala. Ako nga pala si Cora. Ako naman si Dayan. Sige, maiwan na kita ha. May ginagawa ka yata. Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa unit ko. Ang problema sa mga inggitera tingin lagi sa'yo kakumpetensya sa lahat ng bagay. Kung ano makita gustong gayahin kahit mabaon sa utang. Sa huli ikaw pa ang palalabasing masama at puro panlalait pa ang lalabas sa bibig. Iwasan ang mainggit at matuto na maging masaya sa tagumpay ng iba. Magandang araw, Miss Gwen. Isa rin po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Ako nga pala si Dayan. 30 years old, may asawa at may isang anak. Mula kami sa probinsya ng Samar ng asawa ko. Pero kasalukuyan kami nakatira dito sa Cavite dahil sa trabaho niya. Dahil sa pakikinig sa inyong channel, nainganyo na rin ako na magpadala ng sulat hangon sa aking karanasan. Gusto ko lang ibahagi ang isang pangyayari sa buhay ko sa dati naming inupahan. Sana magsilbing aral to sa mga taong hindi mapigilan ng inggit sa katawan. Napa-enroll mo na ba si Phoebe? Baka sa 1 linggo na. Nag-iisip kasi ako kung dito na lang natin siya ipa-enroll. Di ba nag-usap na tayo sa bagay nito? Bakit nagbago na naman ang isip mo? Kasi medyo malaki ang babayaran mo. Tapos half day lang din ang pasok. Pagdating na lang siguro ng grade 1 natin siya papasukin sa private school. Huwag nating ipagkait sa bata magandang edukasyon. Iba kasi kapag nasa private school ang anak natin. Maganda rin naman ang sa public Siguro noon. Pero ngayon kasi, iba na ang turo. Marami na rin ang matitigas ang ulo at hindi kayang kontrolin ng mga teacher. Subukan lang natin. Huwag na. Tsaka ako naman ang bahala sa tuition fee ng anak natin Nahihiya kasi ako na wala man lang akong ambag sa'yo. Ano bang klaseng katwiran yan? Asawa naman kita. Obligasyon ko na buhayin kayo. Sige na nga. Sabayan ko na papapasukin si Phoebe. Maiba nga pala ako. Kumusta naman na maghapon nyo dito ng anak natin? Ayos lang naman. Tama nga yung landlord, tahimik naman dito. Tsaka sa araw halos walang tao dahil mga nasa trabaho ang mga umuupa. Swerte na nga rin tayo dahil nakahanap tayo ng mura lang na paupahan. Hindi naman natin kasi kailangan ng malaking bahay. Tama lang to sa atin. Oo nga, may nakilala na nga ako dito Yung sa Unit A nakatira. Call center sa Maynila, nagtatrabaho ang asawa. Sila lang ng mga anak niyang naiiwan sa kanila. Mabuti, meron ka na agad kakilala. Hindi ka na masyadong maiinip. Kilala mo naman ako, hindi naman masyadong nakikipag-usap sa mga kapitbahay Mas gusto kong gumawa dito sa loob ng bahay at magpahinga pagkatapos. Mabait naman ba yung nagpakilala sa yung kapitbahay natin? Okay naman siyang kausap. 1 beses ko pa lang siyang nakausap kaya hindi ko masasabi kung talagang mabait. Sa bayan ko na nga lang in-enroll si Phoebe gaya ng gusto ng asawa ko.
Binayaran ko na rin ng buo ang tuition fee at pati ang mga libro na gagamitin. Babalik na lang ako 1 linggo bago ang unang araw ng pasukan para naman sa orientation. Dumaan na rin ako sa palengke para makabili ng ulam namin para sa 1 linggo. Pagdating sa bahay, hinayaan ko muna maglaro si Phoebe sa harapan ng tinutuluyan namin habang inaayos ko ang mga pinamili ko. Ilang sandali lang lumabas na rin ako para tingnan ang ginagawa niya. Nakita ko naman si Cora na lumabas ng unit nila. Lumabas rin pala kayo kaninang mag-ina? Halos sabay lang tayo eh. Kararating lang din namin. Oo, galing kaming bayan. Namili na rin ako ng ulam namin para sa 1 linggo. Ako naman, kinumpleto ko na mga gamit ng mga anak ko. 2 linggo na lang kasi pasukan na. Grabe ang mamahal na mga school supply ngayon. Yung mga anak ko ubod pa ng arte. Gusto sa mall pa bibili. Pamahal na nga talaga ang bilihin ngayon. Anong grade na nga pala sa pasukan ng anak mo? Sina Aisha at Ram kasi grade 3 at grade 4 na sa pasukan. Kinder pa lang sa pasukan si Phoebe. Si Ma'am Susan ang magiging teacher niya. Hindi ko pa alam kung sino ang magiging teacher ni Phoebe eh. Sa orientation ko pa malalaman. Dito na nag-aaral ang mga anak ko, kaya kilala ko na mga teacher dyan. Sa bayan ko kasi in-enroll ang anak ko. Buti tinanggap kayo sa Central. May eskwelahan naman dito sa atin. Tapos dito pa kayo naka-address. Sa private school ko siya in-enroll. Kaya pala. Bakit naman sa private pa? Pareho lang naman ang turo. Ang asawa ko kasi ang nagdesisyon noon. Buti kaya ninyo ang tuition fee. Sabi ng asawa ko, hindi naman daw ganun kalaki ang sahod ng bank teller. Sapat naman para sa pangangailangan namin. Para sa akin mas magagaling pa rin ang mga teacher sa public dahil mga pasado sa board. Sa private, kadalasan dyan, kagagraduate lang. Hindi lang naman kasi kalidad sa pagtuturo ang gusto namin sa isang eskwelahan. Sa public kasi, maliban sa marami ng estudyante, aminin natin ang dami ng pasaway at hindi na makontrol ng mga teacher. Hindi rin. Nasa bata naman yun. Mga anak ko, sinasabihan ko na lumaban kapag meron ng bully sa kanila. Ginagalang ko naman ang opinyon mo sa bagay na yan. Kami kasing mag-asawa, priority namin kung saan mapapabuti ang anak namin. Wala naman akong kakaibang napapansin kay Cora maliban sa pagiging madaldal niya. May pagkatsismosa din siya dahil lahat ng buhay ng mga nakatira sa ibang unit na ikwento na niya. Maging kung saan sila nagtatrabaho at kung magkano ang sinasahod nila. Maging ang mga dating nakatira doon at kung ano ang dahilan ng pag-alis. Tuwing umuwi ang asawa ko, nababanggit ko sa kanya ang usapan namin ni Cora. Kita ko agad na hindi niya gusto ang ginagawa ng kapitbahay namin. Ayaw kasi ni Mark na pinag-uusapan ang buhay ng iba. May pagkatsismosa pala ang kapitbahay natin. Mag-iingat ka sa pagkukwento sa kanya. Baka mamaya pagtalikod mo, ikaw naman ang ichismis niya sa ibang tao. Hindi naman ako nagkukwento tungkol sa personal nating buhay. Kung meron siyang ikukwento, totoo naman at wala akong masamang sinabi sa kanya. Maliban na lang siguro kung ibang ikukwento niya sa ibang tao. Naalala mo bang sinabi ni inay noon? Ang chismosa daw, kapatid ng inggitera. Sa tingin ko naman, walang dapat ikainggit si Cora sa atin. Mas kumpleto pa nga siya ng gamit sa atin eh. Nakita ko kasi nung minsang dinalhan ko siya ng ulam. Di mabuti. Minsan makipagkwentuhan ka rin sa kanya. Nabanggit niya kasi na parang suplado ka. Alam mo naman na hindi ako mahilig makipagkwentuhan eh. Mas gusto ko pang makipaglaro sa anak natin at mamasyal tayong 3. Sinabi ko nga na pagod ka kako sa trabaho kaya kapag nandito ka, hindi ka lumalabas. Maiba nga pala ako. Naglalambing ang anak mo. Nagpapabili ng bike. Safe naman dito magbike sa loob ng compound. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang bilhan. Mag-ayos na kayo mag-ina. Sa labas na lang tayo kakain at bibili na rin tayo ng bike. Kaya ikaw ang paborito ni Phoebe eh. Kahit ako ang lagi niyang kasama dito sa bahay. Lahat ba naman ang gusto niya ibinibigay mo agad? Nag-iisa lang namang anak natin si Phoebe. Walang masama kung ibibigay natin kung anong gusto niya. Ang swerte ng anak natin. Kaya natin ibigay sa kanya ang mga pangangailangan niya. Minsan kasi,
Naaawa ko sa ibang bata, lalo na yung mga nasa lansangan. Gusto ko rin kasing iparana sa kanya mga bagay na hindi ko naranasan nung bata ako. O sige na, mag-aayos na kami para makaalis na tayo. Nakita pa kami ni Cora na umalis ng bahay. Tinanguan ko lang siya bago kami tumalikod at naglakad palayo. Bago kami nakabili ng bike, ang dami muna naming ginawa. Natagalan rin kami sa pagpili kaya gabi na kami nakauwi. Kinabukasan maaga palang gumising na si Phoebe para masakyan na ang bagong biling bike niya. Bumangon na rin ako para mabantayan siya habang natutulog pa si Mark. Ang ganda naman ng bike ni Phoebe. Kahapon niyo ba yan binili? Oo. Matagal na kasi niyang hinihingi na bilhan siya ng daddy niya eh. Mura lang siguro yung ganyan ano. Bala ko rin kasing bilhan si Aisha eh. Hinihintay ko lang umuwi ang asawa ko. Nasa 7,000 lang naman ang ganyang kaliit na bike. Oo nga pala. Mura lang pala. Matibay kaya ang ganyan. Gusto kasi ng anak ko, Barbie din ang design. Siguro nasa paggamit din. Kapag nakita yan ng dalawa, nako, sigurado, kukulitin ako na bumili na. Wala pa ba silang naging bike dati? Meron na. Kaya lang sa tagal nasira na. Kailan nga palang uwi ng asawa mo? Sa Sabado daw siya uuwi eh. Nagkasakit kasi ang biyenan kong babae kaya hindi siya nakauwi nung nakaraan. Siya nga pala, nakumpleto mo na ba ang gamit ni Phoebe? Oo, halos sa school naman galing ang gamit niya. Oo nga pala. Sa iba nga pala siya papasok. Nandyan ba ang asawa mo? Oo, natutulog pa. Kaya palang aga ninyong lumabas na mag-ina Ayaw siguro maistorbo. Ito kasing si Phoebe gusto nang sakyan ng bike niya. Kaya lumabas muna kami. Maya-maya lang papasok na rin kami para magluto ng almusal. Nagluluto ka pala ng almusal? Kami kasi pandesal lang. Ayoko kasing sanayan ng mag-ama ko na walang almusal. Kaya talagang asikaso ko sila sa pagkain. Sige. Papasok na rin nga ako. Ipagluluto ko na rin ng dalawa para maiba naman ang almusal nila sa umaga. Makalipas nga ang 1 linggo, nakita ko may ginagamit ng bike ang dalawang anak ni Cora. Hindi tulad ng kay Phoebe, walang design ng sa kanila. Nang makita nga ng anak ko ang dalawa, nilabas na rin ito ang bike saka nakipaglaro. Nagwalis-walis na rin ako sa harap ng bahay habang binabantayan ng mga bata sa paglalaro. Lumabas naman si Cora at lumapit sa akin. Nandyan ba ang asawa mo? Wala. May pinuntahan siya at mamaya pang hapon ang uwi. Bakit? Akala ko nandyan. Manghihiram lang sana ako ng sibuyas at bawang. Naubusan kasi ako. Tinatamad ako na pumunta sa tindahan. Sige, ikukuha lang kita. Sasama na ako para makita ko naman ang loob ng bahay ninyo. Sigurado naman nakatulad lang din ang unit niyo ang sa amin. Iisa lang naman ang itsura Gusto ko lang makita ang mga gamit nyo. Konti lang naman ang gamit namin. Kung ano lang ang kailangan. Kumpleto naman pala kayo sa gamit. Wala kayong TV? Meron. Nasa kwarto. Madalas kasi sa gabi lang kami nanonood tuwing nakahiga na. Ang dami mo namang sibuyas at bawang. Para ka may tindahan dito Gusto kasi namin kumpleto na kami dito sa bahay. Ayaw kasi namin yung palabas-labas pa ng bahay. Ganyan din ako sa bahay. Ngayon lang talaga ako naubusan ng sibuyas at bawang kung kailang magluluto na. Sanay kasi ako na may stock na mga pagkain sa amin Lalo na kapag ganitong may bata, naku, asahan mong maya-maya ang kain. Parang mga anak ko lang pala. Siya nga pala, dumating na nung nakaraan yung bill natin sa tubig at kuryente. Nakuha mo na ba kay Kuya Haji? Oo, nabayaran ko na rin pareho. Buwanan ka pala magbayad. Oo, dahil ayokong naiipunan ako ng mga bayarin. Ako nga 3 buwan nang hindi nakakabayad ng kuryente. Lagi kasing nawawala yung bill. Napaglalaruan yata ng mga bata. Mga pasaway kasi minsan. Pero yung tubig, kailangan buwan-buwan yun. Ako kasi kapag dumating na, bayad na agad. Mabuti ka pa, parang hindi problemado sa pera, no? Nagigipit din naman kami, lalo na kapag nagsabay-sabay ang mga bayarin. Ikaw naman kasi, sa private mo ba ipinasok ang anak mo?
Yung ang ibang taga rito kahit mapepera, sa public lang nila pinapapasok ang mga anak nila. Pareho lang naman daw kasi ang turo. Nasa kanila naman yun eh. Basta kami kung saan namin papapasukin ang anak namin. Desisyon namin yun dahil kami naman ang nagbabayad. Oo nga naman. Sige ha, salamat dito ha. Nang mga sumunod na araw nasundan pa ang panghihiram sa akin ni Cora ng sibuyas at bawang. Hanggang sa naging regular na ang panghihiram niya ng mantika, asin, paminta, toyo at suka. Minsan pa nga kape at asukal. Nagugulat na lang ako na may dala na siyang mug na may mainit na tubig. Minsan ako naman ang naubusan ng bagoong. Magtatanong sana ako kung meron siya kaya nagpunta ako sa kanila. Bukas ang pintuan nila at naririnig ko ang iyakan ng 2 bata. Mukhang nag-away ang mga to dahil pinapagalitan ng ina. Buwisit talaga kayo? Wala na nga tayong bigas sa isa saing, nag-aaway pa kayo? Bahala kayo magutom! Tutal mga pasaway naman kayo! Bigla akong napaatras ng hakbang at hindi na lang tumuloy. Sa tindahan na lang ako nagtanong at baka merong tinda. Mabuti na lang meron pang natitirang 1 bote si Aling Cynthia. Mabuti meron pang natira. Kami lang kasi ang gumagamit ito Madalang lang kasing may naghahanap. Hindi ko po kasi napansin na ubos na pala yung sa amin. Ikaw ba umuupa din ka na, Haji? Opo, malapit lang kami kina Cora. Malapit ka pala sa babaeng inggitera na yon. Po, bakit nyo naman nasabi yan? Mukha naman pong mabait si Cora. Siyempre, bago ka lang dito kaya mabait siya sa'yo. Ang laki pa nga ng utang niya dito Kaya hindi yung makalabas dahil natatakot na singiling ko. Baka po wala pang pera yung tao. Hindi na siya magkakapera kahit kailan. Baon sa utang ang babaeng yun Ilang buwan na rin na hindi nakakabayad sa upa sa bahay. Kaliwat kanan din ang utang sa mga taga rito. Hindi ko po alam na baon pala siya sa utang. Paano nga kasi? Lahat ng makitang meron ng ibang tao gusto niya meron din siya. Uutang para makabili. Ganun po ba? Hindi ko po kasi alam ang tungkol sa ugali niyang yan. Nako, mag-iingat ka sa babaeng yun. Sa umpisa lang siya maayos makisama. Oras na hindi ka na niya masabayan at hindi makuha ang gusto, sisiraan ka na sa ibang tao. Salamat po sa paalala. Sige po, Aling Cynthia. Magluluto pa po kasi ako Hanggang sa makauwi ako, iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Aling Cynthia sa akin. Naalala ko rin ang narinig kong sinabi ni Cora sa mga anak na wala na silang sasaingin. Kaya naman pagkatapos kong magluto, dinalan ko sila ng ulam. Nagdala na rin ako ng bigas sa kanila. Bukas pa rin ang pinto ng bahay nila at naglalaro ang 2 bata sa tapat. Agad nilang tinawag ang ina nang makita nila ako. Nakasimangot pa nang lumabas ang ina. Pero biglang nagbago ang mood nito nang makita akong may dalang mangkok ng umuusok pang ulam. Nag-abala ka pa talaga. May bigas pa talaga ha. Narinig kasi kita kanina na wala nang sasaingin. Kaya dinalhan na kita. Masama kasi ang pakiramdam ko Kaya hindi ako makapunta sa palengke ngayon para bumili ng bigas namin. Hinihintay ko rin ang asawa ko. Sabi ngayon darating Galing din pala ako sa tindahan ni Aling Cynthia. May binili kasi ako. Meron bang sinabi sa'yo ang matandang yun? Huwag kang maniniwala ha. Mahilig talagang manira yun. Kung totoo naman ang sinasabi, bakit kailangan mong ipagkaila? Kung sangkaterba kung utang ang chismis niya sa'yo, lahat naman nagkakautang, hindi lang naman ako. Baka nga pati ikaw may utang din. Wala naman talaga akong pakialam sa utang mo. Nag-aalala lang ako sa mga anak mo dahil sa narinig ko kanina. Ngayon lang naman nangyari na hindi sila nakakain dahil nga hindi ako makaalis ng bahay. Kaya pala ang papayat nila. Huwag mo sanang masamain dahil sa edad kasi nilang yan, hindi normal ang katawan nila. Sino ka para sabihin yan sa akin ha? Doktor ka ba ha? Hindi, pero... Hindi naman pala bakit ka nakikialam?
Hindi porke dinalahan mo ako ng bigas at ulam at binibigyan mo ako ng rekado ng mga nakaraang araw, may karapatan ka ng makialam sa buhay namin. Pasensya ka na. Hindi naman yun ang intensyon ko eh. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag dumating ang asawa ko. Wala yon. Huwag mo na rin akong bayaran. Hindi naman ako naniningil eh. Mabilis na rin akong tumalikod at bumalik sa bahay. Medyo nakaramdam din kasi ko ng inis kay Cora dahil sa pinakita niya. Huling-huli na nga siyang naghihikahos, siya pa talaga ang mayabang. Naisip ko huling tulong ko na yun sa kanya. Ayoko kasing tumulong sa mga katulad niya. Pagdating ng asawa ko, sinabi ko naman sa kanya lahat. Gusto ko kasing marinig ang opinyon niya tungkol kay Cora at kung ano ang maipapayo niya sa akin. Iwasan mo na lang siya. Tingin ko magiging sakit lang siya ng ulo natin eh. Baka dumating ang araw pati ikaw, utangan na rin niya. Makinig ka na lang kay Aling Cynthia. Oo, last na yung pagbibigay ko sa kanya kanina. Naawa lang talaga ako sa mga anak niya eh. Kung siya nga hindi naaawa eh. Mas inuuna pa niya ang mga bagay na hindi naman importante. Gusto lang yata niya makapagyabang sa ibang tao eh. Ganun na nga. Sana lang, huwag niya tayong kainggitan. Sabi kasi ni Aling Cynthia, may pagkainggitera din kasi si Cora. Problema niya na yun. Siya nga pala, nagyayaya ulit si Phoebe na pumunta sa mall. Sa day off ko, pwede tayo mamasyal. Sigurado na matutuwa na naman siya. Kumusta pala siya sa klase niya? Ayos naman, laging pinupuri ng teacher. Bibo daw kasi at palakaibigan. Mabuti naman. Sabi ko sa'yo iba kapag sa private school natin siya pinapasok. Oo nga, kanina nga pala nakausap ko si ate. Nabanggit ko nga kung saan pumapasok si Phoebe. Maganda daw ang naging desisyon natin. Kahit kasi siya sumasang-ayon sa'yo na iba na ang turo sa public at napakarami nga daw ng mga bully. Kaya huwag kang manghihinayang kung malaki man na nagagastos natin sa pag-aaral ni Phoebe. Hindi na nga, ayoko lang kasi na mahirapan ka. Parang gusto ko na nga rin bumalik sa pagtatrabaho eh. Huwag kang magmadali. Papayagan naman kita kapag medyo malaki na si Phoebe. Mahirap naman kasing ipagkatiwala siya sa ibang tao. Yun nga din ang iniisip ko. Sasamahan ko lang muna si Phoebe sa panonood ng TV Sige, sa kusina lang ako. Nang mga sumunod na araw, ako madalas na mapagtanungan ng kolektor tungkol kay Cora. Wala naman akong choice kundi ituro ang bahay niya dahil nauna ko nang nasasabi na kilala ko siya. Kahit nandun lang siya sa loob ng bahay niya, hindi talaga siya lumalabas. Kita na ang pagkainis ng mga naniningil sa kanya pero matigas talaga siya. Nang sumunod na araw, si Aling Cynthia naman ang naniningil sa kanya. Halos sirain na rin ito ang pintuan. Sinundan lang ng anak at pinauwi. Baka daw kung ano pa ang mangyari dito. Tanging si Kuya Haji lang ang hindi niya mapagtaguan ang pumunta sa kanya. Nagmamakaawa naman ako sa iyo, kuya. Wala kaming ibang pupuntahan eh. Hinihintay ko lang ang asawa ko. Magbibigay din kami sa upa sa bahay. Ilang beses ko na yung narinig sa iyo Sinabi ko naman sa iyo, kung wala kayong pambayad sa renta, umalis na kayo. Iwan mo na mga gamit nyo, hindi nyo pwedeng dalhin. Pinaghirapan ko ang mga gamit ko. Hindi pwedeng basta ko nalang iiwan. Oo, pinaghirapan mong utangin. Hanggang ngayon, hindi mo pa bayad. Nakakahiya ka na. Lahat ng naniningil sa'yo, pinagtataguan mo. Hindi ko naman sila tinataguan eh. Nagkakataon lang na wala ako dito sa bahay kapag may pumupunta. Huwag mo na ngang itanggi. Pati ako niloloko mo Hindi naman, Kuya Haji. Bigyan mo pa ako ng palugit. Magkakapera naman ako sa katapusan eh. Mababayaran ko na rin ang utang ko sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Meron lang titira dito. Hindi ko kailangan ng katulad mo na makunat magbayad. Maawa ka, Kuya Haji. Ay, tumayo ka nga dyan. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ang sarili mo. Hindi ako tatayo sa pagkakaluhod hanggat hindi mo binabawi ang pasya mo. Maawa ka naman sa mga anak ko.
Di ba may nanay ka pa? Doon ka makiusap sa kanya at wag sa akin. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng nanay ko. Siguro nanawa na rin sa ugali mo. Lahat gagawin ko, wag mo lang kami paalisin. Hindi na. Pagpunta ko uli dito, dapat wala na kayong mag-iina. Kuya Haji, maawa ka naman. Hindi mo ako mapapaalis dito kahit anong mangyari. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yun. Pagkatapos kong marinig ang pagtatalo ng landlord namin at ni Cora. Parang ang babae nga ang problema kung bakit siya baon sa utang. Napapailing na lang ako na hinarap na muna ang mga gawain. Maya-maya kasi susundo na ako kay Phoebe. Pagkasundo ko kay Phoebe, dumaan na rin ako sa bahay ni Kuya Haji para ibigay ang bayad sa upa ng bahay. Umaliwalas naman ang mukha niya. Sandali rin kami nag-usap kung may mga kailangan daw ba sa inuupahan namin. Wala naman pong problema sa inuupahan namin. Magsasabi na lang po kami ng asawa ko kung meron. Sa lahat ng mga umuupa rito, kayo ang maayos kausap. Mukhang okay naman po ang ibang umuupa sa inyo Ay maliban kay Cora, sakit talaga siya ng ulo. Siya din ang dahilan kung bakit walang nagtatagal na umuupa sa akin. Ano po bang ginagawa ni Cora? Dahil siyang kauna-unahang umuupa sa akin, kung basta siya, akala mo na kung sino. Kung hindi niya inuutangan ng mga kapwa niya umuupa, inaaway niya. Nalalaman ko na lang kapag nagpaalam na sa akin ng mga umuupa sa ibang unit. Grabe naman po pala. Akala ko kasi mabait siya at pala kaibigan. Mag-iingat ka sa kanya. Kapag meron siyang ginawa sa iyo, magsabi ka lang sa akin. Ang totoo po niyan iniiwasan ko na siya. Ayoko naman kasi na magkaproblema sa kanya. Ang kapal nga ng mukha Kahit ilang beses ko nang ipagtabo yan, ayaw talagang umalis. Ang nakakaawa po ang mga anak niya. Ang mabait sa kanilang mag-asawa ay si Jonas. Maayos yung makipag-usap kaysa sa asawa niya. Minsan kasi, nakikiusap sa akin kaya hindi natutuloy ang pagpapaalis ko sa kanila. Matagal na nga po na hindi niya inuuwian ang mag-iina niya. Alam ko kasi may sakit ang ina, kaya hindi makauwi rito. Nag-iisa lang din kasi siyang anak at walang kasama ang ina sa kanila. Kung gano'n naman pala, praktikal na doon na lang sila tumira kaysa umupa dito. Ay mismong si Jonas ang nagsabi na baon din sa utang si Cora sa lugar nila. Hanggang ngayon nga, nagbabayad pa rin siya ng utang dahil siya ang sinisingil. May mga ganoon palang mga tao na kahit saan baon sa utang. Oo naman, Nia. Sa tingin ko, hindi na makakaawon niyang si Cora. Kahit ako nalulula tuwing nalalaman kong utang niya sa ibang tao. Kasalukuyan ako nagsasampay sa labas ng bahay namin nang may dumaang lalaki. Chubby to at hindi nalalayo ang edad sa asawa ko. Bahagya pa itong umiti nang mapatingin sa akin. Kumatok siya sa unit ni Cora. Pagbukas ng pinto, masaya siyang sinalubong ng 2 bata. Sa wakas nakita ko na rin ang asawa ni Cora. Mukha naman siyang mabait gaya ng sinabi ni Kuya Haji. Matulin na lumipas ang mga araw. Hindi pa rin naman umaalis si Cora sa bahay nila. Baka napakiusapan ulit si Kuya Haji o nakabayad na sila ng upa. Madalas ko rin silang makita na umalis na mag-anak at mukhang namamasyal. Dahil abala rin naman ako sa gawaing bahay at pakikipagkwentuhan sa nanay ko sa cellphone, hindi ko na malaya na lumipas na naman ang 1 buwan. Bakit nandito ka sa labas? May hinihintay kasi ako. May parcel kasi akong paparating. Alam mo, mas okay pa rin na ikaw mismo ang bibili kaysa sa online. Madalas kasi na mali, sira o palpak ang ipadadala sa'yo. Sa tagal ko nang nagpapadeliver, wala pa namang palpak sa nabibili ko. Tinatamad na rin kasi akong lumabas pa. Maselan kasi ako sa mga binibili ko, kaya mas gusto ko na ako mismong makakakita. Nasa iyo naman yun Uy, siya nga pala, yung utang ko sa'yo sa ibang pagkakataon na ha. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangang bayaran pa. Naku, hindi pwede na hindi ko babayaran yun.
Basta kapag nagkapera ulit ako, bibigyan kita. Sige, ikaw ang bahala. Matanong nga pala kita, mahilig ka rin bang mag-loan sa mga nagpapautang? Kahit nun pa, hindi ko ugali na mangutang. Ayoko kasi ng sakit ng ulo. Pwede ka bang mag-garantor kung sakali? Hindi rin. May mga nakikiusap sa akin dati pero tumatanggi ako. Ganun ba? Mahirap ka palang pakiusapan, ano? Depende kung anong kailangan sa akin. Hanggat maaari kasi ayoko ng problema. Bakit mo nga pala naitanong? Bala ko kasi na mangutang eh. Hati sana tayo. Kailangan ko lang kasi ng garantor eh. Pasensya ka na ha. Sapat naman ang kita ng asawa ko, hindi ko kailangan mangutang pa. Saan mo ba gagamitin ang pera? Ano kasi may bibilihin lang ako na gamit sa bahay. Hindi kasi ako naaprobahan sa home credit eh. Kulang kasi ng ID, nawala kasi eh. Kami kasi ng asawa ko kapag merong gustong bilhin, pinag-iipunan namin. Pareho kasi kaming ayaw ng utang. Pwede kaya akong mangutang na lang sa'yo. Kahit tubuan mo na lang. Hindi kasi akong may trabaho. Tsaka sa tingin ko, hindi ka rin pauutangin ng asawa ko. O sige, wag na nga lang. Akala ko magagalit si Cora at hindi na ako iimikin ulit pero hindi naman. Binabati pa rin naman niya ako tuwing nagkikita kami. Narinig ko kay Aling Cynthia na may nautunan naman daw itong utangan. Yung bagong umuupa sa kabilang unit. Kibit-balikat lang naman na naging tugon ko. Hanggat maaari kasi ayoko makipagtsismisan. May nabili ako sa online na kurtina. Medyo may kamahalan pero maganda naman at kung bibilhin yun sa mall, doble ang presyo. Ilang araw lang nakita ko na ganun din ang kurtina ni Cora. Akala ko nagkataon lang. Pero napansin ko rin kung ano meron si Phoebe, binibili rin niya sa mga anak. Nalalaman ko dahil nilalabas ng anak niyang si Aisha ang mga laruan nito. Minsan pa nga narinig kong sinabi ng anak nito inggitera si Phoebe. Dahil ginagaya daw ang mga laruan niya. Huwag mo na lang pansinin. Bata naman eh. Sa pagkakatanda ko kasi, grade 4 na yun si Aisha, pero yung nilalaro niya pang 5 taon lang. Sabi mo nga, lahat na makita sa'yo ni Cora, ilang araw lang meron na siya. Ayaw niyang masapawan. Mahirap naman yung gagayahin niya lahat. Nagtatago na nga siya sa lahat ng pinagkakautangan niya eh. Kaya nga baka ganun na talaga siya. Mahirap nang baguhin ng ganung ugali. Oo nga. Paiiwasin ko na lang din si Phoebe na makipaglaro sa kanilang magkapatid. Ayoko kasing maubusan ng pasensya at lumabas ang pagiging dragon ko. Mabuti pa nga. Marami namang kaibigan ng anak natin sa pinapasukan niya. Kilala pa naman kita kapag nagalit. Ayoko lang kasi na naaagrabyado ang pamilya natin. Tahimik na buhay lang naman ang gusto natin eh. Tanda mo, sa lahat ng lugar na titira natin, hindi 100% na walang toxic na mga tao tayong makakasalamuha. Kaya kailangan mahabang pasensya talaga. Siguro kung hindi ako laging nandito sa bahay, hindi ko mapapansin ang mga sinasabi ng mga tao. Alam kong naiinip ka na dito sa bahay. Kung gusto mo, kausapin mo ang inay mo na kung pwedeng mag-alaga kay Phoebe. Basta ayoko lang ng ibang tao. Wala namang problema kay inay ang pag-aalaga. Yun nga lang, baka hindi niya magustuhan ang buhay dito sa syudad. Yun nga lang, pero subukan mo pa rin. Tatawagan ko nga siya. Kaya lang baka sabihin nun, umuwi na lang tayo doon. Uuwi din kamo tayo doon kapag may ipon at bahay na tayo. Siyempre gusto ko may sarili na tayong pundar. Kapag natuloy ang plano mong pag-abroad, mapipilitan talaga kaming umuwi na lang sa atin. Hindi pa naman yun sigurado. Ang inaalala ko kasi, si Phoebe. Ayokong lumaki siya na walang ama sa tabi niya. Masasabi kong maswerte ako kay Mark dahil kaming pamilya niya ang priority lagi. Noon pa matalik na magkaibigan na sila ng kuya ko. Dahil sa kanya kaya nagkakilala kami ng asawa ko. Minsan naisip ko na hindi sa lahat ng bagay swerte ang isang tao. Mula kasi nang magsama kami, ilang beses na kami nagpalipat-lipat ng tirahan dahil sa problema sa mga kapitbahay. Naiisip ko nga baka nasa akin ang problema.
Baka masyado lang akong pumapatol at hindi na lang habaan ng pasensya. Gaya kay Cora, nakakaramdam na ako ng pagkainis sa kanya. Kahit anong iwas ko, siya naman ang lumalapit. Tulad ngayon, kararating ko lang mula sa paghatid kay Phoebe sa eskwelahan. Gaya ng mga nakagawian ko, dumadaan na ako sa palengke para mamili. Malunggay rice pa lang sinasaing ninyo? Ilang araw nyo yan? 2 linggo namin. Masubukan nga namin yan. Yung bigas na sinasaing namin mas mahal pa dyan. Maselan kasi ang mga anak ko pagdating sa kanin. Kaya ba ang papayat nila? Ganun na talaga ang katawan ng mga yon. Manang-mana sa akin nung bata ako. Aba, ang dami na palang laruan ni Phoebe nung lumipat kayo wala pa yan Bago kasi lumipat dito, ipinamigay na namin ang mga laruan niya kaya halos wala siyang laruan. Busy yata sa pag-aaral no? Hindi ko na kasi nakikita na nakikipaglaro sa mga anak ko. Mas gusto niyang maglaro mag-isa o di kaya mag-drawing sa kwarto pagka-uwi. Naku, wag mong sanayin na laging nasa loob ng bahay si Phoebe. Dapat sa edad niya natututo siyang makipagkaibigan. Kita mong mga anak ko, lahat kaibigan. Lagi pa silang iniimbita kapag may birthday party dito. Samantalang kayo, ni minsan, hindi pa yata naiimbita. Ayos lang naman, dahil lagi naman siyang naiimbita ng mga kaklase niya. Hindi ba kayo nahihirapan sa pagpapaaral kay Phoebe? Ang mahal pala sa pinapasukan niya, sabi ng kumari ko. Kasi yung kapitbahay niya, doon din pala nag-aaral ang anak. Kaya lang, inilipat din sa public dahil nga pareho lang naman daw pala ang turo. Iba-iba naman kasi ang mga magulang. Oo nga naman. Kaya lang, napagkakamalan kasing sosyal at isnabera ang anak mo. Akala mo daw kung sino, kabata-bata pa. Iharap mo nga kung sino nagsabi niyan. Huwag ka naman magalit. Sabihin mo na lang kung sino nagsabi niyan sa anak ko at ako nang bahala sa kanya. Narinig ko lang naman nang minsang dumaan akong galing labasan. Baka kaya hindi mo masabi kung sino dahil ikaw lang ang nagsabi niyan. Hindi naman lumalabas at nakikipaglaro ang anak ko sa iba, maliban sa mga anak mo. Hoy, grabe ka naman mambintang. Kabago-bago mo lang dito. Ganyan na ang ugaling ipinapakita mo. Ikaw naman, ang tagal mo na dito, wala ka nang ginawa kundi punahin ang mga nasa paligid mo. Wala naman akong ginagawang masama Nakikipagkaibigan lang ako sa'yo. Pasalamat ka nga, kinakausap pa kita. Ako lang ang nagtsatsaga sa'yo Akala mo? Dahil ang tingin sa'yo ng iba, suplada ka at mahirap kausapin. Kita mo nga, wala kang kaibigan. Kung makapagsalita ka, akala mo kilalang kilala mo na ako, no? Sigurado ka ba na wala akong kaibigan, ha? Bakit walang nagpupunta dito sa inyo? Palagay mo naman katulad mong mga kaibigan ko, ha? Mga walang ginagawa sa buhay? Alam mo, ang yabang mo. Porke wala ka lang utang at hindi nahuhuli sa pagbabayad ng upa Ganyan ka na umasta sa akin? Mabuti pa, umuwi ka na lang. Ayokong makipag-usap sa katulad mo. Tingnan ko lang kung maging magaan ang buhay ninyo dito. Huwag mo akong pinagbabantaan. Hindi mo ako kilala. Umiral na naman ang pagiging mapagpatul ko. Sa inis ko, imbes sa labas na lang kami magkita-kita ng mga kaibigan ko, sa bahay ko na lang sila pinapunta. Kaya lang naman hindi ko sila mapapunta nung mga nakaraan dahil iniisip ko ang mga kapitbahay. Ayoko kasing makaabala dahil alam ko ang ilan sa kanila. Sa gabi nagtatrabaho at kailangan ng pahinga sa araw. Bago naman ang araw ng pagpunta ng 4 kong kaibigan, nagpaalam muna ako kay Kuya Haji. Pumayag naman siya dahil karapatan ko naman daw yun. At hindi siya mahigpit sa mga bisita. Habang nagkukwentuhan kami sa labas ng bahay ko, padaan-daan naman si Cora. Hindi na nga rin maipinta ang mukha niya. Ilang beses pa niyang binalibag ang pinto ng bahay niya. Hindi naman namin yun pinansin ng mga kaibigan ko. Kinabukasan, paggising ko, narinig ko sina Kuya Haji at Cora na nag-uusap sa tapat mismo ng pinto namin. Haya na siya. Kausapin niyo. Akala mo sila lang nakatira sa compound na ito Ano bang ikinagagalit mo, ha? Nagtatanong ka pa talaga? Ang ingay niyo kahapon ng mga kaibigan mo? Yun ba? Sino bang naistorbo namin? Ikaw ba?
Ang layo mo kaya sa amin. Kahit magsigawan kami, hindi mo maririnig. Hindi nga ako, yung mga katabi mo. Sino sa kanila? Sabihin mo. O bakit hindi mo maituro? Ituro mo kung sino sa mga katabi ko. Kakatukin ko sila at kakausapin. Kayo na lang ni Kuya Haji ang mag-usap. Kabago-bago mo lang dito, akala mo kung sino ka na? Sa inis ko at gulat nila, isa-isa kong kinatok ang mga katabi kong unit. At nagtanong kung naabala ko ba sila at kung totoong nagrereklamo sila. Yung 2 unit wala daw sila kahapon at gabi na nang makauwi. Ang isa naman tulog na tulog daw at walang namamalayan. Nang balikan ko ang 2, hindi makatingin sa akin si Cora. Narinig niyo naman ang mga sinabi nila. Walang naistorbo sa kanila. Kaya sinong tinutukoy mo ha, Cora? May gagawin pa pala ako sa bahay. Subukan mo lang tumalikod, hihilahin ko yung buhok mo. Ano bang problema mo, ha? Ikaw ang problema ko. Bakit ka gumagawa ng kwento? Hindi ko alam ang sinasabi mo, no? Harap-harapan, nagsisinungaling ka. Ikaw nga, Cora, huwag mo nang pakialaman ng mga kapitbahay mo. Ang hilig mong gumawa ng gulo. Oras na umalis ang pamilyang ito rito. Pati ikaw, magbalot-balot na rin ang gamit at umalis na rin dito. Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Nagbabayad naman kami, ha? Nagbabayad nga kayo pero inaabot naman ng ilang buwan. Hindi ka ba nahihiya, ha? Alam niyo naman ang kalagayan namin kaya minsan nalilate kami sa pagbabayad. Puro na nga lang ako awa sa iyo eh. Ang ginagawa mo, ginugulo mo ang maayos magbayad. Ano, gusto mo na naman may umalis dahil naiinggit ka sa nakikita mo sa kanila, ha? Ano naman ang kainggit-inggit sa kanila? Kahit sa bangko pa nagtatrabaho ang asawa niya, mas di hamak naman na mas malaki ang sahod ng asawa ko. Malaki naman pala eh. Di bayaran nyo na ang balanse nyo sa upa. Huwag ka mag-alala, Kuya Haji. Pag uwi ni Jonas, babayaran na namin lahat. Puro ka lang naman yabang eh. Pagdating naman ng asawa mo, makikiusap na naman siya. Wala akong magagawa doon dahil siya naman na may hawak ng sahod niya. Hayaan ka na naman sa katwiran mo. Samantalang ikaw naman ang dahilan kung bakit lubog kayo sa utang. Pinapahiya niyo naman ako Ay tama lang. Baka sakaling tablang ka. Baka uwi na nga. Ang aga-aga ay nasisira ang araw ko. Diyan ka magaling. Gagawa-gawa ng kalokohan. Saka iiwas. Para siyang may sira sa ulo. Ay, ganun talaga ang ugali ng babaeng yun. Kaya kung napapansin mo, ilag sa kanya ang mga umuupa rito. Kung patuloy niya kaming guguluhin, mapipilitan po kaming humanap ng ibang bahay. Huwag naman, Iha. Pagdating ng asawa niya, kakausapin ko para pagsabihan ng babaeng yan. Sige po, umaasa ako na magagawa niyo ng paraan para hindi na kami guluhin na Cora. Kapag nagyayayang gustong magbike at maglaro ng anak ko, dinadala ko na lang siya sa park. Sa hapon sumasabay na kami sa pag-uwi kay Mark. Hanggat kaya ko kasing umiwas, gagawin ko. Pero hindi pala ganun ang nasa isip ni Cora. Minsan ako lang ang nasa bahay. Naisip kong tumambay sa labas. Bumili kasi ako ng maliit na mesa at 2 upuan para tambayan naming mag-asawa. Ilang araw nga lang meron na rin nun si Cora. Naiiling na lang ako at hindi na lang pinansin. Ang kapal ng mga feeling mayaman. Wala naman sariling bahay. Kung hindi siya marunong makisama, dun siya sa malayo. Aanhin mo naman ang maraming pera at nabibili ang gusto, kung wala naman kaibigan at kakampi, ang lungkot naman ng buhay niya. Oo nga, wala nga pumapansin dyan kapag naglalakad sa labas. Ni hindi nga maimbita ng mga taga rito Paano akala mo kung sino na? Porke sa bangko lang nagtatrabaho ang asawa. Tawag dyan, mayabang. Kita nyo nga ayaw sa public papasukin ng anak, baka daw mabuli. Nukdo ka naman ng arte ang anak at maldita pa. Tama lang na mabuli. Gusto nga makipaglaro ng apo ko Sabi ko sa ibang bata na lang. Wag lang sa maarte na yon. Ha, sipain ko pa ang batang yun
kapag nakita ko sa labas nang makita niya ang hinahanap. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko, pumasok ako sa loob ng bahay. Narinig ko pa ang pagtatawanan ng mga to at malakas pang sinabi ni Cora na duwag naman daw pala ako. Pagbalik ko sa labas, may dala na akong timba na may malamig na tubig. Nakatalikod sila sa akin kaya hindi nila napansin ang paglapit ko. Bago pa sila makaporma, naibuhos ko na sa kanila ang laman ng timba. Sabay-sabay pa silang napasinghap sa malamig na tubig na binuhos ko sa katawan nila. Bakit mo kami binuhusan ng tubig, ha? Baka sakaling matauhan kayo at tumahimik. Tinatamaan ka ba sa mga narinig mo, ha? Oo, dahil alam ko na sadya yung pinaparinig sa akin. Kung ayaw mong marinig na pinag-uusapan ka, umalis ka na dito. Bakit ako aalis? Sa ating dalawa, mas maayos kaming magbayad kesa sa'yo. Mas matagal naman ako dito kaya hindi ako ang aalis. Hindi mo ba talaga ako kayang harapin na mag-isa at nagsama ka pa ng 2 alipores na asal squatter ang mga ugali? Bastos ka! Sinong squatter ang sinasabi mo riyan? Kayong 3, sa lahat ng ayaw kong dinadamay ang anak ko. Sa ginawa ninyo, ginising yung isang bahagi ng pagkatao ko. Totoo naman kasi napapansin nila sa anak mo eh. O bakit ka nagagalit? Mana naman sa'yo yung anak mo. Huwag mong sabihin na pati anak ko, kinaiinggitan mo? Ang kapal mo naman para sabihin yan. Baka ikaw ang naiinggit dahil ikaw itong gaya-gaya. Kung anong makita ng anak mo kina Aisha at Ram, naririnig kong pinabibili rin ng anak mo. Baliktad pa. Matanong kita, sino nga sa atin ang lubog sa utang? Wala kang pakialam sa utang ko. Pwes, wala rin kayong pakialam sa buhay namin. Nahinto ang pagtatalo namin nang biglang dumating si Kuya Haji kasama ang panganay nitong anak. Nagsumbong naman agad si Cora sa ginawa ko sa kanila. May paiyak-iyak pa to, habang ang dalawa naman inaayunan siya. Nagkukwentuhan lang naman kami dito eh. Bigla na lang siya lumapit at binuhusan kami ng malamig na tubig. Kung ako siguro, mainit na tubig ang ibubuhos ko sa inyo para malapno sa mga mukha ninyo. Ay dito pa talaga kayo nagchichismisan. Bakit siya pang kinakampihan? Panoorin mo ang video sa cellphone ko. Sige nga, kahit sino iinit ulo eh. Paanong naipasa agad sa inyo yan? Ganito mga gusto kong sumbong. Yung may ebidensya agad. Hindi katulad mo, puro kasinungalingan na sinusumbong para manira. Wala naman kami binabanggit na pangalan eh. Lulusot ka pa talaga. Kayo, Aling Baby at Mona, pinagbabawalan ko na kayong pumunta rito. Doon kayo sa inyo magchismisan. Sige na, buhay na kayo. Sandali lang kayong dalawa. Hindi ko palalampasin ang ginawa ninyo. Nagbanta pa talaga. Napakayabang. Hindi mo yata kilalang asawa ni Mona at ang anak ni Aling Baby. Pulis at kagawad. Narinig mo? Yun lang naman pala eh. Ako ba kilala nyo? Sige na Aling Baby, Mona. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Magbihis na kayo baka magkasakit pa kayo dahil sa babaeng ito. Ikaw, Cora, bawal ka na magpapunta ng kahit sino rito. Paano kung nanay at kapatid ko ang dadalaw? Bawal na rin. Katulad mo rin naman ang nanay at kapatid mo eh. Pumupunta lang dito para manggulo. Grabe naman kayo sa akin, Kuya Haji. Para tayong walang pinagsamahan ito ah. Ay, huwag mo na akong dramahan. Hindi mo na ako madadala. Hindi pa tayo tapos ha. Mali ka ng ginawa mo kina Aling Baby at Mona. Lagot ka sa kanila. Mukha ba akong nasisindak ha? Tingnan ko lang kung hanggang saan ang yabang mo. Ilang araw din naging tahimik ang paligid. May mga pagkakataon na tinatangka pa rin pumasok ni na Aling Baby at Mona sa loob ng compound pero maya-maya lang. Dumarating na si Kuya Haji. Tuwing nakikita nila ako, lagi nang nananalim ang mga mata nila. Alam kasi nila na ako ang nagsusumbong sa landlord namin. Sa ginagawa nila, lalo nilang pinag-aalab ang galit sa puso ko. Kaya buo na ang pasya ko sa plano ko kina Aling Baby at Mona. Kumukuha lang ako ng tiyempo kung paano ko isasagawa ang balak ko. Isang umaga kahit walang pasok si Mark, maaga pa rin akong bumangon.
Natutulog pa sila nang lumabas ako ng silid namin. Binuksan ko na rin ang pinto para makapasok ang sariwang hangin sa sala. Hahakbang na sana ako papunta sa kusina nang marinig kong may nag-uusap sa di kalayuan. Magkakasama po kami kagabi at wala naman akong kakaibang napansin kay Aling Baby. Kahit ang pamilya niya nagulat sa nangyari. Totoo nga kaya ang sabi ng mga anak niya na baka kinulam ang matanda. Ay, hindi ko alam dahil mahirap naman kasing paniwalaan eh. Malakas nga si Aling Baby. Imposibleng hindi yun dadaing sa mga anak kung may nararamdaman sa katawan. Tsaka, biglaan naman ang pagkamatay niya. At yung paglabas sa mga uod sa ilong at bibig niya paano niyo ipapaliwanag? Sa kanila mo na lang itanong ang bagay na yan dahil hindi ko rin alam. Sino kaya ang gumawa nun kay Aling Baby? Hindi man lang pinatawad ang matanda. Sa dami ng mga nakaaway niya, mahirap na lang basta magturo. Ang hirap pa naman makahanap ng magaling na albularyo sa panahon ngayon. Kailangan pang humanap sa malalayong probinsya. Kaya ikaw, maging aral na sa'yo nangyari kay Aling Baby. Baka mamaya ikaw nang sumunod. Wala naman akong nakakaaway. Lahat naman kasundo ko dito. Ay mahirap paniwalaan na sinasabi mo. Nagbago na ako. Sana nga. Dahil kapag meron pang nagreklamo sa akin, kahit lumuhod ka uli sa harapan ko, paalisin na kita rito. Sa totoo lang, ni katiting na awa kasi wala na akong nararamdaman sa inyo na mga anak mo. Huwag niyo naman idamay ang mga anak ko. Eh bakit ikaw? Pati anak ni Dayan dinadamay mo. Kung galit ka sa nanay, huwag mo nang idamay ang bata. Wala na nga akong pakialam sa kanila eh. Dapat lang na huwag mo na silang pakialaman. Intindihin mo na lang ang mga utang mo. 1 linggo ang lumipas, si Mona naman na napabalita nagkasakit at naisugod pa sa ospital. Pero hindi rin naisalba ang buhay nito. Naghatid yun ng takot sa pamilya niya at sa mga kapitbahay. May pagkakahalintulad kasi ang paraan ng pagkamatay nito kay Aling Baby. Ayon sa asawa, pagkatapos mawalan ng buhay, tsaka naglabasan ng mga buhay na uod sa ilong at bibig nito. Naging palaisipan yun kay Cora. Malakas talaga ang kutob niya na kinulam ang dalawa. Nakaramdam din siya ng takot para sa sarili. Ilang beses kasi sumasagi sa kanya na baka siya na ang susunod. Ako ang taong pinaghihinalaan niya dahil sa pagbabanta ko sa kanila noon. May kailangan ka ba? Nasa loob ba si Dayan? Umalis siya eh. Nakipagkita sa mga kaibigan niya. Anong oras kaya siya uuwi? Naku, hindi ko lang alam. Baka gabihin siya. Kung may kailangan ka, ako na lang magsasabi. Nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Mona? Wala na rin siya. May nabalitaan nga ako na may patay dito sa lugar natin pero hindi ko naman kasi yun kilala eh. Ang asawa mo, kilala si Mona. Yun lang bang sasabihin mo? May itatanong sana ako. Saan ang probinsya niyo? Ha? Bakit kailangan mo itanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman. Pasensya na, hindi ako basta-basta nagbibigay ng impormasyon. Parang probinsya lang? Sa iyo ko nga sabihin eh. Baka naman kasi meron kayong tinatago kaya ayaw mong sabihin. Baka gusto mong sabihin ko kay Kuya Haji na nanggugulo ka na naman dito. Nanggugulo na pala ako sa lagay na to? Sa lahat kasi ng ayoko yun namimilit eh. Sige, hindi na ako magtatanong. Kaya ako lang naman naisipang tanungin ang probinsya ninyo dahil may hinala kami na kulam ang ikinamatay ni Aling Baby at Mona. Ang ibig mo sabihin, kami ang pinaghihinalaan mo na nagpakulam sa kanila? Hindi naman sa ganon. Si Dayan kasi, nagbanta sa amin nun eh. Mukha ba mangkukulam ang asawa ko? Ha? Siya lang kasi nagbanta sa amin nun. Sigurado ka ba dyan? Sa ugali nyo kasi, marami ang pwedeng magbanta sa inyo. Tsaka kayo lang naman ang bago dito eh. Sa totoo lang, nakakaabala ka na. Pasensya na ha, pero umalis ka na. Pareho talaga kayo ng asawa mo. Palalampasin na lang sana ni Mark ang ginawa ni Cora. Kaya lang naisip niya na baka ipagkalat pa nito na mangkukulam ako.
Pinuntahan niya si Kuya Haji at sinabi ang problema. Nangako naman ang landlord namin na kakausapin si Cora. Samantala, hindi naman mapakali si Cora sa bahay niya. Malakas kasi ang kutob niya na ako ang nasa likod na nangyari sa dalawa. Nagulat pa siya nang may biglang kumatok sa pinto. Sumili pa siya sa may bintana at nakita si Kuya Haji. Akala ko naman kung sinong kumakatok. May kailangan ka, Kuya Haji. Tinawagan ko na ang asawa mo sa cellphone. Sinabi ko sa kanya na hanggang 1 linggo na lang kayo. Ha? Bakit naman? Ay di ba sabi ko sa iyo, ayoko nang merong magsusumbong sa akin. Sino naman ang gagong nagsumbong sa inyo? Wala naman akong ginagawa eh. Nananahimik lang ako dito sa bahay. Nagpunta sa akin si Mark. Sinabi niyang pinagbibintangan mo ang asawa niya na kumulam kina Aling Baby at Mona. Hindi naman sa ganun. Tinatanong ko lang naman kasi kung saan ang probinsya nila eh. Ayaw naman sabihin. Ganon din yun. Pinagbibintangan mo nga sila. Kuya Haji naman, ang dami ko nang problema eh. Huwag mo naman dagdagan. Ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong problema eh. Bakit ba lagi mo nalang kinakampihan na mag-asawang yon? Marami na kayang nakakapansin na mas sila ang pinapaboran mo. Gumagawa ka na naman ng istorya. Nakikiusap naman ako, Kuya Haji. Huwag mo naman kaming paalisin. Pumayag na naman ang asawa mo. Pati kasi siya nahihiya na sa ginagawa mo. Kung pang-aalisin mo kami dito, saan naman kami pupunta? Ang plano ng asawa mo na iuwi na kayo ng Tondo. Ayoko doon. Ang hirap kayang pakisamahan ng biyenan ko. Ay, hindi ko na problema yun. Kuya Haji, sandali lang naman. Kuya Haji! Lingid kay Mark, may lihim ang aming pamilya. May alam kami pagdating sa pangungulam. Minana ko to sa nanay ko na minana naman niya sa aking lola. Nasa amin na kung paano namin to gagamitin. Sa masama o mabuti. Palagay ko naman tama lang ang ginawa ko kina Aling Baby at Mona. Naging tahimik pa nga ang lugar namin. Dati nagkalat sa daan ng mga tsismosa. Ngayon wala nang makikita na kahit sino na nag-uusap sa tabing kalsada. Hindi ko na rin nakikita si Cora. Pero hindi ibig sabihin nun palalampasin ko na ang ginawa niya. Kumukuha lang ako ng tiyempo para maisagawa ang huling orasyon nang kausapin ako ni Mark. Gusto niyang lumipat na kami ng bahay. Nakausap ko yung kaibigan ko. May alam daw siya na malapit sa pinapasukan ni Phoebe. Sa 1 buwan daw mababakante na yun. Bakit naman biglaan yung desisyon mo? Hindi ko lang kasi gusto na nasa paligid lang natin si Cora. Baka may gawin siyang hindi maganda sa inyo ng anak natin. Lagi pa naman akong wala. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Alam ko naman yun. Kaya lang, pinaghihinalaan ka niya na ikaw ang nagpakulam dun sa dalawa. Sinumbong ko nga siya kay Kuya Haji. Hanggang salita lang naman yun eh. Wala naman siyang ebidensya. Oo nga. Pero alam mo naman ng mga tao, basta chismis, pinagpepiestahan. Tingin ko kasi, hindi rin naman kayang kontrolin ng landlord natin ang babaeng yun. Kaya mabuti pang tayo na lang ang umalis. Alam mo bang tayo na lang ni Cora ang umuupa dito? Umalis na rin ang mga katabi natin dahil sa kanya. Kita mo na, ilan na ba ang umalis? Pero si Cora, nandito pa rin. Kung yan ang desisyon mo, di sige. Ikaw na lang din ang kumausap kay Kuya Haji. Sa day off ko, tignan na rin natin yung bahay na sinasabi ng kaibigan ko. Kahit sa labas lang. Ipasyal na rin natin si Phoebe. O sige. Huwag mong sabihin na nalulungkot ka dahil aalis na tayo rito. Hindi naman sa nalulungkot. Kaya lang napapagod na ako sa palipat-lipat natin. Ako rin naman eh. Pero ganito talaga kapag nangungupahan. Ayaw mo naman na umuwi na lang tayo sa atin. Mas marami kasing oportunidad dito kaysa sa probinsya natin. Napansin ko nitong mga nagdaang araw na si Aisha lang ang pumapasok sa eskwelahan at wala si Ram. Hindi naman ako nag-isip na baka may sakit ito. Dati kasi nabanggit ni Cora na tamad ang anak na pumasok. Hindi naman daw niya pinipilit kapag ayaw.
Kaya ganun na lang ang gulat namin ni Mark. Nang dumaan sa tapat namin si Cora buhat ang anak habang umiiyak. Nagkatinginan pa kami ng asawa ko at sinundan pa nga niya ito ng tingin hanggang makalabas ng compound. Ano kaya nangyari? Baka naman may sakit si Ram. Kita mo naman ang katawan ng dalawang bata, halos butot balat na lang. Sana naman hindi ganun kagrabe ang nangyari. Nakakaawa pa rin eh. Hayaan mo na lang sila. Hindi na natin problema yun. Nawalan ka na talaga ng amor kahit sa mga bata, no? Kilala mo naman ako kapag nagalit, diba? Wala akong pakialam kung nakakaawa pa ang bata. Ang nakikita ko ang walang yang si Cora. Tingin ko nga sa'yo, para kang tumanda sa lugar na to. Nagkaroon kasi ng kulubot ang noo mo eh. Nakakalimutan ko lang maglagay ng cream sa mukha. Ang dami ko kasing iniisip eh. Konting tiis na lang, aalis na rin tayo dito. Nakausap mo na ba si Kuya Haji? Dumaan ako sa bahay niya, walang tao eh. Sa ibang araw na lang siguro. Isara mo na nga yung pintuan para wala tayong nakikita na dumadaan. Pumasok din muna ako sa banyo at nanalamin. Tama nga si Mark. Nagkaroon ng kulubot ang noo ko. Hindi yun mahahalata sa unang tingin. Ganun ang nangyayari kapag nagsasagawa ako ng orasyon. Huling beses ko na rin naman yun gagawin. Ayoko naman makasanayan ng ganung gawain. Kasalanan pa rin naman yun sa Diyos. Pero ang hirap lang kasing pigilang gumante lalo na may kakayanan naman ako. Kinabukasan ng umaga, lumabas muna ako ng bahay para makasagap ng sariwang hangin. Nang makita kong lumabas din si Cora, tumalikod na ako para pumasok sa loob. Pero tinawag niya ako. Sandali lang naman, Dayan. Kamusta na ang anak mo? Kinakitaan siya ng bukol sa sikmura eh. Sabi ng doktor, kailangan daw operahan eh. Ganun ba? Kapag na-opera naman gagaling na naman ang anak mo. Ang problema kasi, kailangan namin siya ilipat. Wala kasing doktor doon na pwedeng mag-opera eh. Di ilipat ninyo. Ganun na nga lang ang gagawin namin. Umuwi nga lang ako para kumuha ng gamit namin mag-ina. Si Aisha nga, dinala ko muna sa nanay ko. Bahala na kung hindi na muna siya makakapasok. Ganun talaga ang buhay. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Dayan, baka naman meron ka dyan kahit magkano. Pandagdag lang sa gastusin namin. Walang-wala talaga ako eh. Pasensya ka na. Pero kapag binigyan kita, ipagkakalat mo pang mayabang ako at kaya kong magbigay ng tulong. Kalimutan na sana natin na nangyari. Paano kung ayaw ko? Masyado naman palang matigas ang puso mo. Matigas talaga. Lalo na kapag dinamay ang anak ko. Hindi ko nakukuhang magpatawad. May anak ka din. Paano kung sa kanya mangyari ang nangyari kay Ram? Kung sa anak mo nangyari na pagsalitaan nyo ng hindi maganda, anong mararamdaman mo bilang ina? Oh, natahimik ka na naman. Patay naman na yung dalawa. Dapat kinakalimutan mo na mga nangyaring yun. Bakit ba kasi lumapit-lapit pa ako sa'yo eh? Ewan ko sa'yo. Nananahimik kasi ako dito basta ka lang lumapit at tinawag ako. Nagbabaka sakali lang naman ako kung makakahingi ako ng tulong eh. Kahit meron ako, hindi kita bibigyan. Sigurado naman ako, kung magkapalit tayo ng sitwasyon, hindi mo rin ako tutulungan. Tahimik lang na umalis si Cora dala ang may kalakihang bag. Hindi ko alam na narinig pala ni Mark ang mga sinabi ko sa babae. Napapailing na lang siya at saka lumapit sa akin. Sana binigyan mo kahit magkano yung tao. Kahit para sa bata lang. Sana ikaw ang nagbigay. Alam ko na masakit ang mga sinabi nila kay Phoebe. Pero dapat, kinakalimutan mo na yun. Alam mo palang masakit Kahit kailan hindi ko siya mapapatawad. Kung hindi mo magagawang magpatawad, sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Mabuti pa habulin mo siya at saka mo bigyan. Bakit ba lagi na lang mainit yung ulo mo? Lagi na lang nakakunot ang noo mo. Lagi ka rin nakaangil para bang kaaway mo ko. Pagod lang siguro ako. Hindi mo kailangan puwersahin ang sarili mo dito sa bahay. Magpahinga ka rin. Paano pa kaya kita niyan papayagang magtrabaho kung dito pa lang napapagod ka na? Siguro sa pag-iisip din to. Bakit ba kasi ang hirap makahanap ng lugar na tahimik at walang mga taong pahirap sa buhay? Kung hindi mo na kayang manatili dito, doon muna tayo sa bahay ng kapatid ko.
Sila mag-asawa lang naman na nandun eh. Papalayo ka naman sa trabaho at si Phoebe sa pinapasukan. Pansamantala lang naman. Huwag na lang siguro. Ayoko kasing makaabala eh. Sabihin mo lang kapag nagbagong isip mo, ha? Ilang araw lang umuwi na rin si Cora kasama ng anak at asawa. Hindi ko alam kung naoperahan ba ang anak niya. Habang tumatagal din, sumasama ang pakiramdam ko. Sumasabay pa ang panay parinig ni Cora. Marami kasing tao sa kanila. Dinadalaw ang anak niya. Baka meron na naman magsumbong dyan na marami akong bisita dito. Huwag ka na mag-aksaya ng oras dahil nagpaalam ako kay Kuya Haji, ha? Palibasa kasi, walang nakakaalalang dumalaw. Ang sama kasi ng ugali. Hinintay ko lang na umalis ang mga bisita niya at saka ako nagpunta sa kanila. Bukas ang pinto at nakaupo ang asawa niya sa sofa. Pareho pa silang nagulat nang bigla akong sumulpot sa harapan ng pinto nila. Iparinig mo sa akin ngayon ang mga sinasabi mo. Ano bang sinasabi mo dyan? Kaya ka kinakarma dahil sa ugali mo. Ikaw ang kakarmahin dahil sa ginagawa mo. Bakit? Ano bang ginawa ko na ikinagagalit mo? Kasi nga, hindi ka marunong makisama. Kung ang pagpapautang ang basihan mo ng pakikisama, di bali nang hindi makisama, ayokong maging katulad mo. Pwede ba? Umalis ka na lang. Huwag mo sirain ang araw namin. Samantalang ako gustong-gusto mong sirain. Dahil lang sa sobrang inggit, yan ang sisira sa'yo. Ilusyonada? Sino ka para kainggitan ko? Lahat ng meron ako kinaiinggitan mo. Kahit anong gawin mo, gayahin mo man lahat ng binibili ko, hindi mo pa rin ako kayang tapatan dahil hindi galing sa utang ang ipinambibili ko. Kaya hindi ako baon sa utang. Buwisit kang babae ka! Umalis ka na sabi! Malakas pa niyang binalibag pa sara ang pinto sa harap ko. Bumalik na lang ako sa bahay namin. Tinitigan ko na lang ang mukha ko sa salamin. Kanina pag alis ni Mark, tinawagan ko si Inay at ipinagtapat ko ang nangyayari. Sabi niya para bumalik sa dati ang itsura ko at hindi tuluyang mangulubot. May kailangan akong bigkasin na orasyon. Nagpaalala din siya na kapag puno ng galit ang puso, baka mas magresulta to ng kapahamakan sa akin. Hindi ko naman na mababawi pa ang ginawa ko kay Cora. Mabuti na rin yun para magtanda siya. Para alam niya na hindi lahat yuyuko sa kanya. Nalaman ko kay Aling Cynthia na hindi naman pala naoperahan ng bata. Niresetahan lang daw to ng gamot. Hindi rin malinaw sa matanda kung ano naging sakit ng anak nito. Para tuloy gusto kong pagdudahan kung para saan ang perang hinihingi ni Cora. Nakausap na rin ng asawa ko si Kuya Haji. Ayaw nitong pumayag na umalis kami. Kakausapin daw niya si Cora. Pero buo na ang pasya naming mag-asawa na lumipat ng bahay. Talaga bang hindi ka titigil, ha? Ano na naman bang sinumbong sa'yo ni Dayan, ha? Walang sinusumbong si Dayan. Nagpaalam na sila mag-asawa na aalis na. Kaya alam ko na meron ka na namang ginawa. Bakit ba akong sinisisi ninyo sa balak nilang pag-alis? OA naman kayo? Wala naman akong ginagawa kundi mag-alaga ng anak kung may sakit eh. Ikaw ang nagdadala ng kamalasan dito sa negosyo ko eh. Tingnan mo nga, wala nang nakatira sa mga unit ko dahil sa'yo. Hindi ko naman kasalanan kung umalis sila, no? Ikaw nga may kasalanan kung bakit umalis sila. Sinabi nila yun bago sila umalis. Ngayon naman, ito mag-asawa na mas maayos pang magbayad sa'yo ang aalis dahil na naman sa'yo. Dapat ikaw ang umalis eh. Maawa naman kayo, Kuya Haji. May sakit ang anak ko tapos palalayasin mo kami. Punong-puno na kasi ako sa'yo eh. Aalis naman kami pero hayaan niyo munang lumakas si Ram. Hindi pa niya kayang bumiyahe. Puro na lang ang mga anak mong dinadahilan mo. Hayaan niyo na lang po siya dito. Kami na lang ang aalis. Eh siya dapat ang umalis at hindi kayo. Naiintindihan ko naman si Cora. Mahirap kasi ang makahanap ng pera na pang down sa lilipatan. Kami naman kahit papano meron. Kahit umalis pa kayo, alis na rin sina Cora dito.
Pagod na rin kasi ako magbigay ng awa. Mabait lang kasi ang asawa niya at siyang laging nakikiusap sa akin. Pero sa pagkakataong ito, ayoko na. Kuya Haji naman, maawa ka. Kung gusto mo ipaglalaban na lang kita para mabawasan ang utang namin sa'yo sa upa. Hindi na. Ang gusto ko, umalis ka na rito. Kuya Haji, teka lang. Hayaan mo na siya. Kasalanan mo rin eh. Pinuno mo naman kasi yung tao. Kahit gaano pa kabait si Kuya Haji, nauubos din ang pasensya niya. Ikaw talaga nagdala ng kamalasan sa lugar na ito at hindi ako. Talaga bang hindi ka marunong magsisi sa mga ginawa mo? Bakit ako magsisisi ha? Ikaw dapat yon. Akala mo yata hindi ko alam na ikaw ang nagpakulam kina Aling Baby at Mona. Kung ako nga, dapat matakot ka. Dahil baka ikaw ang susunod. Marami akong pinagsabihan sa mga taga rito. Oras na may mangyaring masama sa akin, walang dapat paghinalaan kundi ikaw. Tingnan ko nga kung kakayanin mo. Baka akala mo gaya din sa kanilang magiging kamatayan mo. Dahil mas marami kang kasalanan sa akin, mas matindi ang mararanasan mo. Kung ganon, totoo nga na ikaw ang nagpakulam sa kanila. O bakit nagulat ka yata? Kanina siguradong sigurado ka na ako nga ang nagpakulam sa kanila. Akala ko kasi itatanggi mo eh. Bakit ko pa gagawin? Hindi naman ako katulad mo na sinungaling. Dayan, Tinatawag ka ng anak mo. Asikasuhin mo muna. Matamis ko pa siyang initian bago ako tumalikod at naglakad pabalik ng bahay. Nagtataka naman ang asawa ko kung bakit kailangan ko pang kausapin si Cora. Sinabi ko lang na may gusto lang akong linawin sa kanya bago kami umalis. Si Cora naman lalo naging balisa. Kahit kasi sinabi niya sa asawang bumabagabag sa kanya, hindi naman siya pinaniwalaan. Kaya naman nagpasya na lang siyang kausapin si Kuya Haji. Pinuntahan niya ito at sinabi ko ano ang pinag-usapan namin. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. nag-usap na naman kami ni Jonas. Aalis na rin kami. Ang gusto ko lang paniwalaan mo ko. Kung asawa mo nga, hindi naniniwala sa'yo, ako pa kaya? Siguro, maniniwala lang kayo kapag may nangyari na rin sa akin katulad kina Aling Baby at Mona. Pwede ba? Patahimikin mo na yung dalawa. Ang mga pamilya nga nila, tahimik lang eh. Ikaw naman putak ng putak. Natatakot lang kasi sila magsalita kaya ganun. Samantalang noon, sinabihan mo pa si Dayan na kagawad ang asawa ni Aling Baby at pulis naman ang asawa ni Mona. Oh, nasa na ang tapang nila? Kakausapin ko rin sila mamaya. Pinapalala mo lang ang sitwasyon eh. Aalis na ang mag-asawa. Ano ba ang gusto mo? Katarungan para kina Aling Baby at Mona at para din mapigilan ang pagkulam niya sa akin. Eh di maghanap ka ng albularyo. Huwag mo na akong abalahin pa. Umuupa ako sa inyo. Dapat naman na pagmalasakitan mo ako. Ikaw nga walang magmamalasakit sa akin eh. Puro sakit ng ulong binibigay mo. Huling pabor ko na ito. Tulungan ninyo naman ako na makahanap ng albularyo. Ayoko pa talagang mamatay. Wala akong alam at sa iba ka na lang lumapit. Walang nagawa si Cora nang paalisin na siya ng anak ng landlord namin. Nakikita na kasi nito ang pamumulan ng mukha ng ama. Baka mapano pa to lalo na may alta presyon nito. Bago naman umuwi sa kanila si Cora, nagtanong-tanong naman siya sa mga kakilala niya kung meron silang alam na albularyo. Ang iba sa kanila natatawa na lang at halatang hindi naniniwala sa kanya. Pagdating naman sa bahay nila, iyak na lang siya ng iyak. Hindi naman siya pinapansin ng asawa na napuno na rin sa kanya. Nung gabi sa sala lang siya nahiga. Pero hindi naman siya makatulog. Ang dami niya kasing naririnig. Parang mga nag-uusap na maliliit na boses. Gusto yata ng babaeng yun na masiraan ako ng bait. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak sa akin. Bigla siyang napatingin sa may bintana. May anino ng tao doon at nasisiguro niyang babae yun dahil mahaba ang buhok.
at nililipad yun ng hangin. Sa takot na patilin na lang siya ng malakas. Dahilan para magising ang mga kasama niya sa bahay. Dinaluhan naman siya ng asawa at binigyan ng tubig para kumalma. Mula nun hindi na lumabas si Cora. Abala naman kami sa pag-aayos ng gamit namin. Para kapag umalis na yung nakatira sa lilipatan namin, handa na ang lahat. Nag-aayos ng basura ang asawa ko sa labas dahil kukunin yun mamayang gabi nang dumaan si Kuya Haji. Galing sa bahay ni Cora. Napagsabihan niyo na naman po ba si Cora? Tiningnan ko lang ang kalagayan niya. Sinabihan ko nga rin na magpatingin na sa doktor. Ayaw naman. Ano po ba nangyari? Bigla kasing lumaki ang tiyan niya. Tapos, umalon-alon na para bang merong buhay na bagay sa loob. Tinubuan na rin ng mga bukol ang balat niya. At kumikirot nga raw. Emergency na yun ah. Dapat lang nadali na siya sa ospital. Ayaw magpadala dahil lalo lang daw lalala ang sakit niya. Gusto sa albularyo Nagpapahanap pa ako sa anak ko. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kakilala ko. Hanggang ngayon, wala pa rin nahahanap. Ang alam ko po, sa mga probinsya, meron pa rin mga albularyo pero madalang na rin. Ano po kaya ang sakit niya? Bakit sa albularyo pa siya magpapagamot? Naniniwala kasi siya na kinukulam siya. Kinukulam? Ewan ko ba kung bakit yun ang naiisip niya. Kung hindi po maipaliwanag ng mga doktor ang sakit niya, pwede nga sigurong kulam. Ang masaklap nga kayo pa ang pinagbibintangan na gumawa nun sa kanya. Bakit naman kami? Mukha ba talaga kami mangkukulam ng asawa ko? Wala namang naniniwala sa kanya Kahit ang asawa niya, sinasabi niya lang yun dahil sa matinding inggit sa asawa mo. Inamin kasi ni Jonas na ganyang buhay sa inyo ang pangarap ni Cora. Hindi kami maluwag sa buhay. Maayos lang po ang trabaho ko. Kaya kong ibigay ang pangangailangan ng mag-ina ko. Hindi rin maluho ang asawa ko at hindi rin mahilig mangutang. Sa kagustuhan niya na makisabay sa mga nakikita niya, kasi hodang mabaon pa siya sa utang. Kahit kami pa ang pinagbibintangan niya, hangad ko pa rin ang paggaling niya. Hindi talaga ako nagkamali ng pagkakakilala sa inyo. Alam ko na mabuti kayong tao. Sayang nga lang, kailangan niyo nang umalis. Gusto rin sana namin dito. Yun nga lang, hindi na po matatahimik ang asawa ko. Naiintindihan ko naman. At saka, matatagalan pa ang pag-alis nila rito. Nakakaawa naman kung sa ganyang kalagayan paalisin ko. Sa inyo ko na lang din paabot ang konting tulong sa kanila. Wala naman ako naging reaksyon na magkwento si Mark sa nangyayari sa kapitbahay namin. Sa gabi naririnig namin ng malakas na sigaw ni Cora at ang pagpalahaw nito ng iyak. Mas napaaga rin ang pag-alis namin sa bahay na yun. Kahit na nakalipat na kami, hindi pa rin ako mapakali. Nakukonsensya na siguro ko dahil sa ginawa ko. Tinawagan ko si inay. At sinabi niya na luluwas siya para matingnan ako. Marunong din kasi manggamot si inay. Pag-uwi ni Mark ng hapon, nagkwento siya na nagkita sila ni Kuya Haji. Napag-usapan din daw nila ang kalagayan ni Cora. Nagpapasalamat nga raw siya at nakita niya ako. Malala na daw si Cora. Sa pilitan na nga raw siyang dinala sa doktor. Pero lalong lumala ang kondisyon niya. Parang gusto na nga daw niyang maniwala na kinukulam ito. Hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nakakahanap ng albularyo? Hindi pa nga daw. Nawawalan na nga daw ng pag-asa ang pamilya niya. Nagpapaalam na nga daw at humihingi na ng tawad sa mga nagawa niya ng masama. Kung himala nga daw na makita tayo, ipinapaabot na lang niya ang paghingi ng tawad. Di ba ang inay ko ay marunong manggamot? Baka pwede niyang gamutin si Cora. Baka hindi na rin siya umabot. Sabi kasi ni Kuya Haji, hindi na nakakapagsalita o nakakarinig si Cora. Bulag na rin daw to. Malay natin umabot pa ang inay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. O sige, tatawagan ko si Kuya Haji. Sana gumaling na siya para mabigyan pa siya ng pagkakataon na makapagbago. Masyado pang bata ang mga anak niya para mawalan ng ina. Yun nga rin ang iniisip ko .
Nang dumating si inay at pamangking ko sa bahay, nasa trabaho pa ang asawa ko. Hindi ko na napigilan na umiyak sa kanya dahil sa ginawa ko. Nangako naman siya na gagawin lahat para gumaling si Cora. Nag-chat lang ako kay Mark na nandito na si inay. Pagdating, hindi pa man siya nakakapagpahinga, sinamahan na niya si inay kina Cora. Nagpaiwan na lang ako dahil walang mag-aasikaso kay Phoebe at sa pamangkin ko. Nagawa naman pagalingin ni inay si Cora. Kahit matagal na nung huli siyang nakapanggamot. Ginawa daw niya yon para sa akin para matahimik na ang kalooban ko. 1 linggo rin na malagi si inay sa amin bago sila umuwi sa probinsya namin. Sabi nga pala ni Kuya Haji, umalis na dun si Cora. Baka daw gusto natin bumalik sa paupahan niya. Mas okay na dito. Tahimik at malalayo ang kapitbahay. Tsaka ayoko na rin balikan ang mga masasamang alaala doon. Ayoko na rin umalis dito, kahit hindi kasing bait ni Kuya Haji ang landlady natin. Oo nga. Sana magbago na si Cora. Baka sa susunod hindi na siya swertehin. Sigurado yun. Ang una niyang dapat alisin, yung pagiging inggitera niya. Wala talagang maidudulot yun na maganda. Magkakaroon lang siya ng kaaway. Pinayuhan ako ni inay na ilihim na lang sa asawa ko ang sekreto ng pamilya namin. Nasisiguro naman daw niyang natuto na rin ako na wag basta-basta gagamitin ang aking nalalaman sa karunungang itim. Sa ngayon lumipat na naman kami ng inuupahang bahay. Ganito siguro kapag walang sariling bahay. Palipat-lipat kung saan magustuhan. Hindi na rin natuloy ang plano ko na magtrabaho. Maliban sa pag-aasikaso ko sa aking pamilya, pakikinig na lang sa inyong channel ang pinagkakaabalahan ko. Labis ako nagpapasalamat sa may kapal. Dahil hindi niya ako inayaan na tuluyang maging masama. Kahit hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin yun. Dahil sa bugso ng damdamin nakagawa ako ng malaking kasalanan. Wala talaga may dudulot ng paghihigante kundi pagsisisi din bandang huli. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Miss Gwen. At mabuhay po ang inyong channel. Wakas. Hi! Kayo pala ang bagong lipat dito. Narinig ko lang kasi kay